Ito nga daw yung madalas na problema sa paggawa ng homemade skinless longganisa. Kung bakit nga ba ito nagkakanda putol-putol o kaya sumasabog. Madali lang ang solusyon dyan. Tara, gawa tayo. Gawin muna natin ng longganisa mixture. Kasim nga pala yung karne ng giniling na baboy para mas malambot. Dapat 70% ang laman at 30% naman ang taba para mapanatili ang moist nito. At huwag na huwag lalampas sa 30% ang taba nito para hindi ito madaling madurog o kaya magkanda putol-putol sa panahon ng pagluluto. Lagyan ng magaspang na asin at asukal. Maglagay din ako dito ng pepper powder at chili powder. Ang asweti powder naman, magsisilbi itong pampakulay at pang-bind na rin kasi nga meron itong cornstarch. Lagyan din ng soy sauce at liquid seasoning. Maglagay din ng suka. At para mas masarap, maglagay ng maraming bawang. At ito namang cornstarch ang talagang pinaka-binder natin dito para hindi ito madali magkanda putol-putol o magkanda durog-durog sa panahon ng pagluluto. Siguraduhin lang na haluin itong mabuti. Pag naihalo na nga itong mabuti, ganito nang itsura nito. Matapos itong maihalo, maghanda na ng airtight container. Ilagay na dito ang longganisa mixture. At para naman mas mapadali ang pagbabalot, ilagay muna ito sa ref ng at least 3 oras, dun sa ibaba lang. Matapos nga ang 3 oras, yan ang itsura nito. Makikita na mas firm na at hindi na malabsa ang karne. Mas madali na itong balutin. Para sa akin, mas madali talagang pambalot ang wax paper kaysa sa plastic. Pero para naman sa mga sanay na sa plastic, okay lang din. Siyempre, kung saan tayo mas mapapadali, dun tayo. Ang size naman ng wax paper ko ay 6x4.5 lang pala para sa 2 kutsara ng mixture. Mahirap na kasing balutin pagka masyadong malaki yung size ng wax paper. Sa bawat balot, may 2 kutsara ng mixture. Habang inaayos ang hugis nitong pahaba, siksikin din itong mabuti para naman makasigurong walang nakapalamang hangin dito. Isa rin kasi yan sa mga dahilan kung bakit nga ba napuputol o kaya nadudurog ang longganisa sa panahon ng pagluluto. Pagkabalot, diinan saka itulak ang magkabilang dulo nito para siguradong siksik ito at walang nakapalamang hangin. Kung pang negosyo naman ito, dapat ay gumamit ng timbangan para sigurado sa timbang. In 2022 lahat pala na longganisa yung nagawa. Matapos ngang balutin lahat ng longganisa, pwede na itong i-cure at itabi. Para sa mas magandang quality ng pagkakagawa ng longganisa, dapat ilagay ito sa sealed na plastic bag. O kaya naman, pwede rin itong ilagay sa airtight container. Saka na ilagay sa ref ng 3 araw, huwag sa freezer. 3 araw nga pala ang curing time para mas masarap ang longganisa. At matapos ang 3 araw, pwede nang iluto ang mga longganisa. Napakadali lang din itong buksan. Balatan lang ng ganyan, no? Yan namang mga maninipis na karne sa gilid, idikit lang ng ganito. Doon naman sa mga natirang longganisa, inilagay ko ng lahat sa freezer. At pwede itong magtagal sa freezer ng 2 buwan. Naglagay lang ako dito ng 2 kutsara ng mantika. Igagalaw ko lang din ng ganyan yung lutuan para kumalat yung mantika. Saka nabuksan ng apoy sa pinakamahinang setting nito. Ganyan lang oh. Takpan, saka na ito patuloy na lutuin sa mahinang apoy ng 20 minutos. Para naman siguradong luto ang karne. Dahil nga sa nakatakip ito at naipirito sa mahinang apoy, kaya matapos ang 20 minutos, nag-create na ito ng steam. Baliktarin lang ng ganito para naman mailuto yung kabilang panig. Huwag na itong takpan. Lutuin pa ito ng 10 minuto o kaya ay hanggang sa wala na itong tubig. Sa mahinang apoy pa rin. Pagka ganitong wala ng tubig, pamalagyan na itong babaliktarin para naman hindi masunog.
Pagka kasi hindi ito nabantayan at naibaliktad agad, talagang madali na itong masunog. Ito naman pinagpirituhang mantika, itabi lang. Kasi napakasarap niyan sa garlic fried rice. Amoy na amoy talaga yung bawang, oh. Ang sarap. Ready to serve na to.